Hey, what's up? Welcome sa episode 14 ng Engineer Matmat. Oops! Aralin natin naman ang basic integral calculus. Let's go! Okay. So, ang didiscuss natin ay mga basic calculus formula. So, part 1, properties of indefinite integral. Part 2, power formula. Part 3, logarithmic formula. Part 4, exponential function formula. Part 5, trigonometric functions formula. Part 6, inverse trigonometric functions formula. Then part 7, definite integrals. Ito sa ngayon, ito itatalakayin natin buong video na ito sa episode 14 ng Engineer Matmat. So sa episode 15, methods of integration, USAG, integration by parts, strict sub, tsaka partial fraction sa susunod na episode na yan. Okay, so start na tayo sa part 1. Yan, balik na tayo sa part 1, properties of indefinite integral. So, unahin na natin ito number 1. Number 1, derivative ng x means derivative ng 1. Ang sagot dito ay x. Yan. Pero sa integral calculus, lagi may plus c yung sagot kasi derivative ng constant laging 0 eh. So pabalik naman laging plus c. So pag walang plus c yan, mali yung sagot nyo, no? So example, derivative ng 2 dx. Yan. So ito yung integral sign, tapos ito yung variable na mag-integrate, no? So ang sagot dyan ay 2x. Yeah, lagi may x, and then lagi may plus c. Pag walang plus c, mali, ha? Huwag kakalimutan yung plus c, ha? Okay, huwag kakalimutan yan. So tagdagan na rin natin yung may constant. So integral ng any constant, letter a, tapos x, yan, dx equals ax plus c. So huwag kalimutan ulit yung plus c. So number 3, integral a, tapos may function ng f of x dx equals, lalabas na yung a integral f of x dx. Kaya, tapos number 4, sample, u plus v plus w. Mga functions yan ng x, ha? Function ng x yan lahat. So ang gagawin, pwede siyang gawing hiwa-hiwalay yung integral. So integral ng u dx plus integral ng v dx plus integral ng w dx. Same din naman sa pag may minus. So ito yung 4 na properties ng definite integral. So next, part 2 na tayo. Next ay part 2, power formula. So simple na yung power formula natin. So integral ng u, tapos n dito, tapos sample, if yung integral variable natin ay u, du. So gagawin plus 1, tapos n plus 1. So u n plus 1 over n plus 1 du. So pag dinerivative ko yung
yung u n plus 1 over n plus 1, kakaroon siya ng kakaroon siya dito ng, teka, mali to, plus c pala to, plus c, sorry, plus c. So dito pag n tapos minus 1, so may giging ano siya, n plus 1 over u plus, hindi, mali, u n plus n plus 1, mawala yung 1 kasi may minus 1 kayo, so magiging un na ulit siya. So dali lang. So ito yung reverse power rule para sa ano, pabalik sa dating functions pagka sa yan. So ito na, check nyo muna part 1 tsaka part 2. Part 3 na tayo. Yan. Next ay part 3, logarithmic formula. So ganito lang yun, 1 over u equals ln, may absolute value ng u kasi magiging ano siya, pag negative to magiging imaginary, so plus c. Then yan, so next yan, part 4, exponential functions formula naman tayo. So start na tayo dito. Number 1, EU. So laging ano siya, EU plus C. Laging may EU. Number 2, AU, EU. Any constant ng A, 1, 5, 1/2, basta yun na yun. Tapos constant. So di ko sure kung A sa positive numbers lang ba gagamitin kasi ano AU over LNA. Yan. Positive numbers lang to. Yan. Then plus C. So check. Part 5 na tayo. Okay, part 5, trigonometric functions formula. So number 1, unahin na natin yung integral ng sine u du equals negative cosine u plus c. So pag derivative ng cosine u, negative cosine, derivative ng cosine u, negative sine u, may negative naman siya, so positive dito. So pag binaliktad mo, integral ng sine u, nagiging negative cosine u. Number 2, integral ng cosine u du equals sine u plus c. Then number 3, integral ng tangent u du equals negative ln cosine cosine u, plus c. O kaya naman ln secant u plus c. Ayan. Magkakamit ko din sa ano, sa power rule susunod na episode. So number 4, ganun din, cot u du equals ln sine u plus c. Number 5, integral ng secant u du, mahaba to, ln secant u plus tangent u plus c. Ayan.
mahaba naman ito. Kasi may method tong gagawin eh. Kasi tsaka natin sa susunod na episode na lang. Verse 6. Mali. Integral ng cosecant u du equals ln cosecant u minus cot u plus c. 7 secant u tangent u du. Pare-pares dapat yung functions na sa loob yan. So magiging sagot dyan secant u plus c. Number 8, cotangent u cosecant u cotangent u du equals negative cosecant u plus c. Ayun. So ito yung lahat ng trigonometric functions sa part 5. So next, part 6 na tayo. Okay, part 6, inverse trigonometric function formula. Okay, so number 1, integral ng 1 over a minus u squared pala du equals arc sine or sine inverse sine u over a plus c. So pag differentiate ito, ito yung magiging sagot mo. So kaya pwede ka mag trick sub sa susunod na episode 15. So gagawin natin yung trick sub sa susunod. So yun lang muna. So pag negative naman to, magiging arc cosine u over a. Arc cosine naman ang lalabas din. Number 2, integral na 1 over a squared plus u squared du. Sagot yan 1 over a arc and then u over a plus c. Then last, integral du over u squared minus a squared. Labas natin yung du. Dito na lang 1 du equals 1 over a arc secant u over a plus 1 plus c. Yeah, sorry. So ito trigonometric functions formula. So once again, mapag-aaralan natin yung trick substitution sa susunod na episode 15 ng Engineer Math. So tutok na kayo. So last, part 7. So last one, part 7, definite integrals. So ganito yung proseso niyan. A to B ng f of x dx ay magiging ano siya, kaya ang sagot dyan f x, then plug in b a, wala lang plus c kasi definite integrals tayo. So pag ano mo, f b minus f of a, ayan, yan yung proseso ng definite integrals. So susunod naman, number 2, kapag add number naman, let's say example, tama, add number a over a f of x dx. Kapag ano to, add functions naman to, ayan. Pagkapag add functions siya, 0 ang magiging sagot mo. Okay. And then number 3,
Okay, number 3 na. Ay, hindi. Number 3, pag may negative a to b ng f, x, dx, pwede siyang maging magpapalit yung value ng definite integral. So b tsaka a, magiging ano siya, a to b, f of x dx, kapag may negative siya, negative sign. Then last naman, number 4, kung may dadagbog kayo, ganyan, b over a, f of x dx was may dagdag letter c. So a to c, f of x dx plus c to b, f of x dx. Let's say yung a natin ay 0, letter c ay 1, and b equals to 2. Example, 0 to 2, pwede ka magdagdag ng, dapat pagitan lang siya ng 0 to 2, pagitan lang dapat. Pwede kaming c, kaya so ayan, dito nagtatapos yung episode 40 ng Engineer Math. So yun lang, hanggang dito na lang. Sa susunod na episode 15, more on integral calculus tayo ngayon. So yun lang, sana supportahan nyo pa rin ako sa akin channel, sa Facebook page, YouTube. Kasi busy na ako masyado, may trabaho, ganyan, tapos trabaho, sasagot ng math. So yun lang, salamat sa lahat ng suporta. Kita-kits ulit sa Engineer Math. Hanggang sa muli, paalam.